mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa, lalo na po sa lahat ng mga nagbigay ng time po sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Welcome po mga kapatid sa River of God Revival Church Marilao sa aming midweek online service. At ang tema o title po ng mensahe o Word of God na aking ipahayag sa inyo sa gabing ito ay pinamagatang forgiveness is an expression of true love. So, why true love? Bakit nga ba totoong pag-ibig? Pwede naman po nating sabihin pag-ibig lang. Ngunit ang nais ng Diyos sa gabing ito ay ang magiging topic po natin ay ang totoong pag-ibig. Hallelujah. At bago po tayo tumako at ipaliwanag ko sa inyo ang tunay na pag-ibig na ito na tinutukoy sa mensaheng ito, tayo muna ay sama-samang manalangin at umawit, magpuri sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Hallelujah. Lord, gabayan niyo po ako, Panginoon, sa pagbababa po, Panginoon, ng mensahe mo.
sa bawat isa, Lord God. Nawa, Panginoon, na magrema, nawa, Panginoon, ang mensaheng ito sa puso't isipan nila, Lord God. At naisin ng bawat isa, Panginoon, na isa pamuhay ang mga narinig na mensahe mo. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng aming mahal na Pastora LV na patuloy pong nagbibigay lakas at encouragement sa amin, Lord God, upang patuloy kami na mag-init sa paglilingkod, patuloy kami na magpakalalim sa iyo at patuloy po kaming magpapagamit sa templo. Lord God, salamat po. Salamat po ng marami. Sa iyo ko lamang itinataas ang lahat ng papurit pa ng parangal. Hallelujah. Lord, pagpalain niyo din po, Panginoon, ang lahat ng nanonood sa gabing ito. Nawa, Panginoon, na magkaroon po sila ng focus at ang kanilang attention, Panginoon, ay siya lang ibigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Upang mas naisin nila, Panginoon, na maunawaan ang mensaheng ito, Lord God. Salamat po ng marami. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Yes, Abba Father, hallelujah. Mga kapatid, tayo ay aawit, magpupuri sa ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, God, hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, oh God. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Handog lamang, Panginoon, ay papuri sa'yo lamang, Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus. Ngayon naman, ito po ang unang verse na aking i-share po sa inyo, mga kapatid. Ang pinakasikat na verse, ito po ang John 3:16. At ang sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Sa verse pa lang na ito mga kapatid, napakalinaw na ganun na lamang tayo minahal ng Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan sa Kanya. Pero ang Diyos, never po siyang nagtanim ng galit sa atin. Amen po ba? Lahat ng tao ay nagkasala. Ngunit tayo ay pinatawad ng Diyos at ibinigay pa sa atin ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At dagdag pa rito, ang sinumang sumasampalataya sa Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah! Honestly mga kapatid, habang ginagawa ko ang mensaheng ito, I asked God. Sabi ko, Lord, bakit po ang unang verse ay parang pang-conclusion na yata ito? But God answered me, Anak, this is an example what is the meaning of true love. Forgiveness and sacrifice, iyan ang susi upang maranasan ng tao ang tunay na pag-ibig. Pinapaalala ng Diyos sa atin sa gabing ito kung gaano siya katapat magmahal sa atin. Amen po? Tapat ang ating Panginoon. Hallelujah. God is love. Alam po ng bawat isa. Alam po nating lahat yan na ang Diyos ay pag-ibig. Amen po? At dito ko napagtanto mga kapatid na ang unang verse pala ay isang example ng Panginoon sa atin. At nais ng Diyos na tularan natin ang Kanyang tunay na pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Tayo kaya mga kapatid, kaya po kaya nating tularan ang pag-ibig ng ating Panginoon? Pagbubulayan natin ito mga kapatid. Hallelujah. At ngayon naman, dumako po tayo sa pangalawang verse na aking ibahagi sa inyo. Matatagpuan po ito mga kapatid sa Matthew 5:21. Kung meron po tayong banal na aklat, buksan po natin ang ating banal na aklat. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Ang sabi po rito, narinig ninyo noong unay, inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Verse 22, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapasaapoy ng impyerno. Amen. Mga kapatid, habang pinagbubulayan ko ang mensaheng ito, bigla akong napapikit. Napabuntong hininga ako. Bakit? Dahil naisip ko ang mga taong napakahilig magmura. Meron akong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, na para bang nagiging expression na lamang ang pagmumura. Ngunit nakakalungkot mga kapatid dahil ito pala ay hindi kinalulugdan ng ating Diyos. Ang pagmumura o pagbibitaw ng hindi magandang salita sa kapwa natin ay isang kasalanan. At ito'y sinasabi pang mapasaapoy tayo ng impyerno. Huwag po sana nating sabihin, sus, expression ko lang naman yun. O kaya'y, sus, bakit? Kung ako'y pala mura, hindi naman ako makasalanan. Ngunit malinaw sa mensaheng ito, malinaw sa verse na ito, na ang pagsasalita ng hindi magandang salita or yung pagmumura ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Amen po? Ang akala ng tao, ang mga nakapatay lamang ang mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, ang humamak, mapuot at mugmura sa kanyang kapatid o kapwa ay mananagot din. Ngunit ngayon, ang humamak, mapuot at mugmura sa kanyang kapatid o kapwa ay mananagot din. Ngunit ngayon, ang humamak, mapuot at mugmura sa kanyang kapatid o kapwa ay mananagot din. Ngunit ngayon, ang humamak, mapuot at mugmura sa kanyang kapatid o kapwa ay mananagot din.
Hindi po ako ang may sabi nito. Ito ay nakasaad sa banal na aklat. Naway pagbubulayan natin ang mga salita ng Diyos. Nasa Bible lahat yan, mga kapatid. Huwag na po sana tayong magpadalos-dalos sa pagsasalita. Maging mainahon at matutong umunawa, magpatawad at humingi ng tawad. Alalahanin natin, mga kapatid, ang mensaheng ito. Ito ay para po sa lahat. Lahat po tayo ay babasagin sa salita ng ating Panginoon. Huwag po tayong magturo. Huwag po nating sabing, siya yung mahilig, siya yung ganito, siya yung ganyan. Huwag po tayong magturo, mga kapatid. Dahil lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. Amin po? Dahil wala pong perpektong tao maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya tayo ay magpatawad. Bakit? Napakahalaga ng pagpapatawad. Muli buksan natin ang ating Bible o ang banal na aklat sa Matthew 6:14. Ang sabi rito, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng Diyos. Matthew 6:15. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Amen. Kapatid, ngayon pa lang, pag-isipan natin ito ng mabuti. Kung nais ng tao na patawarin siya ng Diyos, matuto din po muna tayong magpatawad at humingi ng tawad. Amen? Hallelujah. Dagdag pa rito, Kawikaan 16:20. Dahil ang marunong makinig ng payo ay mananagana at mapalad ang sa Diyos naglalagak ng tiwala. Praise God. Hallelujah. Lahat tayo nagnanais ng buhay na masagana, mapayapa. In short, buhay na ganap ang ninanais ng tao. Mga kapatid, ang susi lang pala nito, ang susi lang pala ng ninanais nating buhay ay ang pagpapatawad at humingi ng tawad. At matutong makinig at isapamuhay ang payo ng Diyos. Ngunit kung nasa isip ng tao ngayon, nasabi niya lang yan dahil wala siya sa sitwasyon ko. Aba kapatid, tao lang din naman ako. Naranasan ko din ang mabibigat na pagsubok. Naranasan ko ding inalipusta, nilait, pinagsalitaan ng hindi maganda. Ngunit, dito ko napagtanto na ang lahat pala ng ito, ang lahat pala ng naranasan natin na ito, ay mas higit na naranasan ng ating Panginoon. Amen po. Mas grabe po yung pahirap ng Diyos na ginawa ng tao. Hallelujah. Ngunit patuloy pa rin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Mas pinakita pa niya ang tunay na pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? So wala po tayong karapatan na magreklamo. Wala po tayong karapatan na magtanong sa Panginoon. Hallelujah. Iwasan po natin ang pagtatanim ng galit, puot, at pagkasuklam sa ating kapwa. Dahil araw-araw, mamumuhay tayong may galit. Once po kasi mga kapatid na patuloy po natin pinanghahawakan yung sama ng loob na meron tayong ngayon, kung patuloy mong panghawakan yan at hindi mo siya i-release at ihingi sa tawad sa Panginoon, na andyan lagi lang yan. Nandyan lagi lang yan sa puso mo at mamumuhay ka na sobrang bigat at laging may galit. Kahit maraming pagpapalang natanggap, hindi natin ito nakikita dahil mas nakikita ng tao ang meron sa kapwa niya. Hindi ka matatahimik dahil nagnanais kang mas higitan ang taong kinaiinisan mo. Tama? Tama, dahil nangyari po yan sa akin before. At salamat sa Diyos dahil binago niya na ako. Hallelujah. Hanggang dumating sa puntong nakalimutan na ng tao ang Diyos.
Sa araw-araw na pamumuhay natin, nakikipagkarera tayo hanggang sa dumating na nga sa punto na nakalimutan na natin ang Panginoong Diyos. Nakalimutan ang pangako ng Diyos. Sobrang nagtiwala sa sariling kakayanan. Amen po ba? Hallelujah. Salamat sa Diyos sa mensaheng ito. Dahil ngayon, babasagin niya ang puso ng bawat isa sa atin. Ang sabi nga nila, bato-bato sa langit, ang matamaan ay pinagpala. Bakit pinagpala, mga kapatid? Dahil malalaman natin at nalalaman natin ngayon ang nais ng Diyos. At dahil sa mensaheng ito, tayo ay magsusumikap na magpatawad, humingi ng tawad, at mamuhay na merong banal na takot sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ngunit kung hindi mo pa talaga kaya, mga kapatid, na magpatawad at humingi ng tawad, ipasa Diyos mo ang lahat ng iyan. At humingi ka ng gabay, lakas sa ating Panginoon. Upang magawa mo ito na merong kagalakan sa puso mo. Dahil ang utos ng Diyos sa tao ay mag-ibigan. At ang kautosang ito ay matatagpuan natin sa aklat ng Roma. Roma 12:10. Buksan po muli natin ang ating Bible. Hallelujah. Ang sabi po rito, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapalaga nila sa inyo. Pagbubulay. Napakalinaw sa verse na ito na ang nais ng Diyos sa tao ay mag-ibigan at pahalagahan ng tao ang iba higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Napakasarap isipin kung ang lahat ng tao ay pinahahalagahan ang kapwa. Siguro wala na po tayong makitang nag-aaway, nagkakasamaan ng loob, nagkakainggitan, o nakipaglamangan. Amen po? At ang sabi pa rito sa Roma 12:16, ang sabi muli ng ating Panginoon, magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama kayo sa mga aba. Huwag ipalagay na kayo'y napakarunong. Amen. Dahil ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan. Kaya huwag po tayong magmataas. Kahit sabihin pa ng tao, mas higit ako sa kanya. Dahil 10 years course ako. At sasabihin pa, 4 years course ako. O kaya'y nakapagtapos ako ng pag-aaral, kaya hindi ko siya ka-level. Or mas higit ako sa kanya. Kapatid, napakalinaw po sa mensahe. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat po tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. May mataas man ang pinag-aralan mo, mayaman ka man, mahirap ka man, wala ka mang pinag-aralan, lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, kahit paulit-ulit po yung paalala ng Diyos sa atin, mga kapatid, nasa atin pa rin ang pagpapasya. Nasa atin pa rin kung paano natin tanggapin ang kanyang salita. At nasa atin pa rin kung paano tayo sumunod sa nais ng Diyos. Sa nais ng Diyos sa buhay na ito. Walang ibang nais ang Diyos sa atin, mga kapatid, kung hindi ang bigyan tayo ng magandang buhay. Ang mamuhay tayo ng mapayapa. Mamuhay na merong pag-ibig sa bawat isa. Kaya sana isipin po natin kung paano kabuti ang ating Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Buksan muli natin ang ating banal na aklat sa Roma 12:17. Ang sabi rito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Amen. Hallelujah.
Alam ng Diyos ang pag-uugali natin. Kaya naman dinagdag niyang ipaalala ang nakasaad sa Roma 12:17. Kaya kapatid, kung tayo man ay dumaranas ng pang-aapi, piliin nating magpakumbaba at tahimik na magsusumbong sa Diyos. Huwag nang pumatol o gumanti dahil nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa ng tao. Kinakahabagan niya ang taong nagpapakumbaba. Bawat isa nakakaranas ng pang-aapi. Kaya sa gabing ito, buksan nawa natin ang ating puso't isipan upang maunawaan natin ng mabuti ang mensahe niya. Efeso 4:31. Muli, may paalala ang Diyos sa atin. Ang sabi rito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, at poot. Huwag na kayong manggugulyaw, manlalait, at mananakit sa damdamin ng kapwa. Sa verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, kung nahipo ang puso mo sa mensaheng ito o kaya'y narinig mo ang mensaheng ito, hawakan mo o hawakan natin ang puso natin at sandali po tayong pumikit. Namnamin po natin ang mensaheng ito at alalahanin natin ang lahat ng galit na merong tayong nakatago sa puso natin. Alalahanin po natin na ang salita ng Diyos ay nais niyang mag-ibigan tayo. Magpatawad tayo. Humingi tayo ng tawad sa mga taong na nagawa natin ng mali. Iyon po ang nais ng Diyos upang magkaroon tayo ng buhay na ganap. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sa totoo lang mga kapatid, ang number one problema po talaga ng tao na dapat talaga alisin natin ay ang pride. Sobra po kasi tayong ma-pride. Kaya hindi po natin nagagawang humingi ng tawad sa kapwa natin. Kasi ayaw natin lunukin yung pride natin. Ayaw natin magpakumbaba. Ngunit sana mga kapatid, sa gabing ito, pagbubulayan natin ang salita ng Diyos. Bigat na bigat ka na ba? Nahihirapan ka na ba mga kapatid? Nai-stress ka na ba? Nauubos na ba ang lakas mo? Dahil sa pagtatanim ng galit mo sa kapwa mo? Release mo ito. Time na. Panahon na mga kapatid na magpatawad. Matatapos na ang 2020 mga kapatid. Papasok na, ilang days na lang, papasok na ang 2021. Mamuhay po tayo na mayroong banal na takot sa Diyos. Ang dami pong nangyayari sa 2020 na ito. Naway magiging aral sa ating lahat ito. Naway ang bawat isa ay huwag sanang dumating yung pagkakataon na parang huli na ang lahat bago tayo magsisi. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, tayo ay mamuhay na mayroong banal na takot at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Iwasan na pa sana nating maghiganti. Iwasan na po natin makipagkarira. At iwasan na po sana natin ang magsalita ng hindi kalugod-lugod sa ating kapwa. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay maghiganti. Kaya sinabi niya rito sa Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. That's it. It is finished. Kaya huwag pahirapan ng tao ang sarili niya. Ipaubaya mo sa Diyos, kapatid. Isuko mo iyan. Lahat ng bigat na daladala mo ngayon sa puso mo, huwag mong sayangin ang lakas mo sa paghihiganti. Dahil walang kabuluhan ang lahat ng iyan.
Hirap ka na ba? Inuulit ko kapatid. Hirap ka na ba? Nabibigatan ka na ba? Stress ka na ba? Kumalma ka kapatid. Manalangin ka. Lumuhod ka sa Panginoon. At bitawan mo lahat ng merong sama ng galit ngayon na nasa puso mo. I-release mo na po yan. Wag mo na siyang itago pa. Kumbaga, ito ay isang basura. Wag mong lagyan ng basura ang puso mo. Dahil ang basurang ito ay siya pong magkakaroon po ng lamat. Kumbaga, ito po ay isang magiging pahirap sa iyo. Pahirap sa iyo, ito ay parang isang anay na sumisira sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kumalma tayo mga kapatid. Kumalma tayo at ipasa Diyos natin ang lahat. Conclusion na po tayo mga kapatid. Lucas 6:37. Ang sabi rito, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo upang patawarin kayo ng Diyos. Amen. Napakalinaw, klaro at madaling unawain ang paalala ng Diyos sa verse na ito. Actually, lahat naman ng verse na ibinahagi ko sa gabing ito ay madaling unawain. Walang verse na ginawa ang Panginoon dito na talinghaga. So, lahat madaling unawain. Ngunit nasa sa atin po yung kung paano natin i-accept ang mensahe sa gabing ito. Amen po. At dagdag pa rito, ang sabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, gliglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Wala po siyang tinatangi o favoritism. Lahat pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kaya magbigay ka ng time sa Diyos at saliksikin mo ang nais ng Diyos sa buhay mo. Paano? Nasa isip mo ngayon, paano? Magbasa ka ng Bible at makinig ka. Makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Katulad po sa gabing ito. Merong mensahe ang Diyos na ibinahagi sa inyo. Pakinggan po natin, pagbubulayan natin at isapamuhay po natin. Huwag po nating narinig lang dito, ilalabas lang din dito. So ano po? Sino po ang talunan dito? Ikaw po ba o ako? So kami po, ginamit lamang kami ng Panginoong instrumento upang ibahagi ang salita niya sa lahat. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon, nanonood, i-take note mo ang lahat ng mensahe niya at pagbubulay-bulayan mo ito. Madaling unawain, klarong-klaro. Amen po ba? Hallelujah. Matuto po tayong magpasako at matuto tayong magpakumbaba upang maunawaan ng tao ang nais ng Diyos. Mga kapatid, huwag na po sana tayong maging suwail. Huwag natin sayangin ang lahat ng salita na ibinaba sa gabing ito na wala po tayong matutunan. So, sana lang po maging seryoso na po tayo. Huwag po nating hintayin na pagsisihan pa natin ang lahat. Amen po. At sana, di ba ang sabi po rito, sa Diyos ang paghihiganti. Kaya ibigay mo sa Diyos ang paghihiganti. Ngunit, huwag kang mag-request sa Diyos na ipahamak ang iyong kapatid. Huwag kang mag-request na, Lord, sana maging ganito siya, sana maging ganyan siya. Alalahanin natin mga kapatid na ang Diyos ay pag-ibig.
Hallelujah. Ikukurik niya ang tao with love. So sana ganun din po tayo mga kapatid, ano? Ikukurik natin ang kaibigan natin, ang mahal natin sa buhay na with love. Wag po sanang bigyan ng samahan ng loob, saktan ang damdamin ng ating mga mahal sa buhay. Kasi ang nais ng Diyos is magmahalan po tayo. Lahat ng tao sa mundong ito ay dapat magmahalan gaya ng ginawa ng Diyos sa ating lahat. Amen? Sana po lahat ng mensahe narinig nyo sa gabing ito ay naisin natin na isa pamuhay at maranasan din nawa ng bawat isa ang magmahal ng tapat. Yun ang nais ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya, huwag po tayong magtiwala sa tao. Dahil kapag sa tao po tayo magtiwala mga kapatid, pwede po tayong mabigo. Ngunit sa Diyos, never po tayong mabigo. Ang sabi nga po, kikilos ang Diyos ayon sa pananampalataya mo. Kikilos siya ayon sa pananalig mo. So kung ikaw ay tapat sa Diyos at tunay na nampalataya sa Kanya, mararanasan mo ang lahat ng pangako niya. Tayo po ay manalangin, ipikit po natin ang ating mga mata, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord God, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo na aming pinagsalusaluhan sa gabing ito. Lord, muli humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasalang nagawa sa iyo, sa pagkakasala po namin sa kapwa namin, Panginoon. Lord God, hindi ba namin kaya, Panginoon, sa ngayon na humingi ng tawad at magpatawad, Panginoon? Ako ay humihingi at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Nabigyan niyo po kami ng kalakasan. Kalakasan, Panginoon, upang magawa ito na mayroong kagalakan sa puso, Lord God. Kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At pag-ibig, Panginoon, tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ipagkaloob mo nawa, Panginoon, sa bawat isa. At naisin ng bawat isa, Panginoon, na matanggal na po ang lahat ng galit na meron sa puso nila upang makamtan po ng bawat isa ang pangako mo, buhay na ganap at buhay na walang hanggan na kapiling po kayo. Hallelujah. Father God, nawa, Panginoon, na ang mensaheng ito ay magrema sa puso ng bawat isa, Father God, at mamuhay na merong banal na takot sa iyo, Panginoon. Lord, babaan niyo po kami ng pag-ibig, kapayapaan, kasaganaan na nagmumula sa iyo. Lord God, itinataas ko po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Especially po namin itinataas ang aming Pangulong Duterte, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na magkaroon ng banal na takot sa iyo. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na magkaroon ng pag-ibig sa kapwa Pilipino. Pag-ibig sa kapwa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang may kakayanan na mag-touch ng puso ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Father God, na ang kapayapaan at pag-ibig ang siya pong manahan sa bansang ito, Lord God. Hallelujah, Jesus, O Lord. Hallelujah. At tulungan niyo po ang bawat church, Panginoon, sa nawa, Panginoon, na maging masigasig sa pagbababa ng mensahe mo at magiging lagana po sa buong mundo ang salita mo, Panginoon, ang pag-ibig mo, ang siya pong maging batayan na mamuhay kami na may puno ng pag-ibig. True love, di ka nga, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. Lahat po ng aming mga kapatiran, lahat po ng aming mga kapatid na nasalanta sa bagyo, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makaahon sa kahirapan. Special ko po itinataas, Panginoon, ang Cagayan Valley, Father God. Hallelujah. Lahat po, Panginoon, ang Rizal, ang Marikina, Father God. Lahat po, Panginoon, na nakaranas ng hirap, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, at i-provide niyo po, Panginoon, sa kanila ang pangangailangan. Tulungan niyo rin po sila, Panginoon, na makabalik sa iyong mga kamay. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mahawalay sila sa iyo, Lord God. Patawarin niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nagkasala at nagkulang sa iyo, Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanonood at nakikinig sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Lord. Sa iyo ko lamang itinataas ang lahat ng papurit parangal sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aking panalangin. Amen and amen. Hallelujah.